O sige class, magandang araw sa inyong lahat at welcome. Naisip nyo na ba no? Bakit may mga produkto na parang basta na lang natin binibili? 'Di ba? Yung parang walang isip-isip, pero may iba naman na, nako, ang tagal nating pag-isipan. Well, ang sagot dyan, hindi yan magic. Ang totoo, ito ay dahil sa malalim na pag-uunawa sa customer. At yan mismo ang pundasyon ng lahat ng matagumpay na marketing. So ngayon, sabay-sabay nating aalamin kung paano nga ba ito ginagawa. So para magsimula, may gusto akong i-share sa inyo galing sa isa sa mga pinakamagagaling na isip sa mundo ng business, si Peter Drucker. Ang sabi niya, ang tunay na layunin daw ng marketing ay yung kilalanin mo at intindihin yung customer mo ng sobrang sobra na yung produkto o serbisyo parang ginawa para sa kanila. Na sa huli, ang produkto na mismo ang magbebenta sa sarili niya. Isipin niyo yun isang produkto na hindi na kailangang i-push, hindi mo na kailangang mamilit. Yan ang goal natin. At para maabot yan, yung unang-unang hakbang, yun ay ang pag-unawa sa customer. Okay class, let's begin. Section 1. Alam nyo, madalas ang pinakamalaking pagkakamali sa marketing ay hindi yung mga komplikadong bagay. Hindi. Ito yung isang malaking pagkakamali sa simula pa lang. Yung subukan mong kausapan ang lahat. So, tatanungin ko kayo at gusto kong maging tapat kayo sa sagot ninyo Kapag tinanong ko, sino ba ang target audience mo? Ang sagot ba na pumapasok sa isip mo ay lahat? Lahat ng tao? Kung oo, okay lang yan. Huwag kayon mahiya. Actually, yun ang pinaka-common na sagot ng mga nagsisimula. Normal na normal yan. Pero ang trabaho natin ngayon ay intindihin kung bakit yan ang kailangan nating baguhin at kung paano maging mas matalino. Kasi ito yung masaklap na katotohanan sa marketing Kapag sinusubukan mong maging para sa lahat, ang ending, wala kang nagiging halaga para kahit kanino. 'Di ba? Imagine niyo to, nasa loob kayo ng isang super ingay na palengke. Tapos sumigaw ka ng, "Hoy, bili na kayo!" Sinong lilingon? Malamang wala. Kasi hindi nila alam kung sinong hoy ang tinatawag mo. Parang hangin lang. Malulunod lang yung boses mo sa ingay. Ganon mismo ang nangyayari kapag lahat ang target mo. So, bakit kailangan ng focus? Simple lang, 3 dahilan. Number 1, efficiency. Kasi, aminin natin, limitado ang pera at oras natin, di ba? Hindi pwedeng tapon lang tayo ng tapon. Ang focus, tinutulungan tayo na ilagay ang resources natin sa tamang lugar. Pangalawa, relevance o kaugnayan. Kasi yung mensahe na para talaga sa isang specific na tao, para yung susi na saktong-sakto sa kandado, siguradong bubukas. At pangatlo, syempre, yung resulta. Mas malaki ang chance mong manalo kapag alam mo kung saan mo ibubuhos yung lakas mo, di ba? Simple as that. So kung yun yung problema, yung kinakausap natin ang lahat, ano ngayon ang solusyon? Well, dito na tayo sa second part ng lesson natin. Dito na natin pag-aaralan yung art and science ng pagtukoy sa iyong ideal na customer. Dito na tayo magsisimulang maging mas matalino at syempre, mas epektibo. So, ano ba talaga yung target audience na yan? Simple lang ang definition. Sila yung specific na grupo ng tao na, at pakinggan nyo to pinakamalamang na maging interesado sa produkto mo. Yung word na yan, pinakamalamang, yan yung susi. Kasi parang pangingisda yan di ba? Hindi mo naman sinusubukang hulihin lahat ng isda sa dagat. Hahanapin mo kung saan tumatambay yung isda na gusto mo at doon mo ihuhulog yung pain mo. Ganun na ganun din sa marketing. Okay, so paano natin sila ilalarawan? Paano natin sila bubuuin? Isipin nyo, may 3 building blocks o 3 haligi kumbaga. Ito yung demographics, yung kanilang mga interests at yung kanilang mga pag-uugali o behaviors. Isa-isahin natin to para makita natin yung buong picture ng customer natin. Okay, let's break it down. Unahin natin yung demographies. Ito yung sino sila. Yung mga facts, edad, kasarian, saan nakatira, magkano kinikita. Basic facts. Pangalawa, yung interest. Ito naman yung ano ang gusto nila. Anong hobbies nila, anong topics ang trip nila. At pangatlo, behaviors o pag-uugali. Ito yung ano ang ginagawa nila. Anong websites ang binibisita nila, anong binabasa nila. Pag pinagsama-sama mo yung 3, yon, nagsisimula ng mabuo yung picture. At isa pa, kailangan nyo ring tandaan to, hindi lahat ng audience mo ay pantay-pantay. May tinatawag tayong primary at secondary audience. Ang pinakamadaling paraan para isipin to ay yung isang dartboard. Yung primary audience mo, yan yung bullseye, yung gitnang-gitna. Diyan mo dapat itutok ang halos lahat ng effort mo, ng budget mo.
Tapos yung secondary audience, sila yung mga bilog sa palibot ng bullseye. Okay lang kung tamaan mo sila, pwede pa rin silang maging customer, pero hindi sila yung main goal. So ngayon, medyo may idea na tayo kung sino yung audience natin, di ba? Pero paano natin sila gagawing mas totoo, parang totoong tao sa isip natin? Well, dito napapasok yung isang napakalakas na tool na tinatawag na target persona. Eto class, game changer to. Kasi imbes na isipin mo lang yung isang malaking grupo ng tao, gagawa tayo ng isang katang-isip na karakter na representative nila. Para makita nyo yung difference, tingnan nyo to. Sa kaliwa, yan yung data. Babae, 32 to 45 years old, may interest sa wellness. Okay, data yan. Sa kanan, kilalanin nyo si Sarah. 38-year-old marketing manager, taga Amsterdam, nagbabasa ng Kinfolk magazine at follower ng interior design accounts sa Instagram. O di ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sinong mas madaling kausapin? Sinong mas madaling gawan ng marketing message? Yung nasa spreadsheet o si Sarah? Pag meron kang persona, nagiging tao yung marketing mo. Nagkakaroon ng muka. Nagiging personal. At yan yung punto. Ang isang persona ay hindi lang basta profile na isusulat mo sa papel. Tool yan para sa empathy. Kasi kapag iniisip mo si Sarah, mas madaling gumawa ng desisyon. Mas nagiging creative ka kasi hindi ka na nagmamarket sa isang numero sa spreadsheet. Ang kinakausap mo na ay si Sarah. At doon nagsisimula yung tunay na koneksyon. Doon din nagsisimula yung marketing na talagang gumagana. Okay, great. So kilala na natin yung sino, si Sarah. Ang tanong ngayon, paano ba siya nagdedesisyon bumili? Kasi hindi naman yan parang switch na bigla na lang, bibili ako. 'Di ba? Isa yung proseso, isa yung taglalakbay. At dito, sa susunod na section, yan mismo ang gagawin natin. Imamapa natin yung bawat hakbang sa journey na yan. Ito yung kailangan nating tandaan, class. Walang customer na bumibili agad-agad. Isipin nyo nga yung huling malaking binili ninyo. Sabihin na nating bagong cellphone. Di ba hindi naman kayo gumising isang araw at sinabing, bibili ako nito, tapos bumili agad? Di ba may proseso? Nag-isip ka muna, nag-research ka, nagkumpara ka, yan. Yan mismo yung tinatawag nating customer journey. Isa yung paglalakbay ng may mga stages. At usually, itong journey na to, may 5 pangunahing stages. Magsisimula yan sa awareness o kamalayan. Yung moment na nalaman nilang nag-e-exist ka pala. Tapos, magiging interest. Interesting to ah. Pagkatapos niyan, desire o pagnanasa. Dito na papasok yung gusto ko nito. Tapos yung conversion o pagbili, yung action mismo. At panghuli, yung pinaka-powerful sa lahat, advocacy o pagtataguyod. Yung sila na mismo ang nagre-recommend sa'yo. Okay, para mas madaling maintindihan, gamitin natin tong example ng pagbili ng bike. Tingnan nyo. Awareness. Naglalakad lang siya, tapos nakita niya yung bike sa isang tindahan. Uy, may ganito pala. Yun na yun. Interest. Pag uwi niya, sinearch niya yung brand online. Nagbasa-basa. Naging curious siya. Desire. Kinabukasan, nakita niya sa social media na yung mga kaibigan niya may ganun din bike. Biglang, teka, parang gusto ko na rin ito. Yun yung desire. Conversion. Aba, nagkaroon ng sale sa tindahan, kaya binili na niya. Yun yung pagbili. At advocacy, sobrang na-in-love siya sa bike niya, kaya ngayon, kinukwento na niya sa lahat ng kaibigan niya. Kita niyo yung flow? Pero kailangan nating i-manage yung expectations natin. Kasi hindi lahat ng magsisimula sa journey na yan ay makakarating sa dulo. At normal yun ha, it's okay. Yan yung konsepto ng tinatawag nating marketing funnel. Isipin niyo yung embudo, di ba? Yung funnel. Malaki yung bunganga sa taas, so maraming pumapasok. Pero paliit ng paliit pababa, so natural lang na mas konti ang lalabas sa dulo. Ang trabaho natin ay hindi piliting dumaan ang lahat, kundi alagaan yung mga tamang tao na nasa loob ng funnel para makarating sila sa dulo. Okay class, malapit na tayo. Nasa final section na tayo. Dito na natin pagtatagpi-tagpiin ng lahat. Diba? Nalaman na natin yung sino, yung persona natin, si Sarah, at naintindihan na rin natin yung paano, yung customer journey niya. So, ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, anong sasabihin natin kay Sarah at kailan natin yun sasabihin? Ito na yung sining ng tamang mensahe sa tamang oras. Kasi yan yung trabaho natin eh. Ang goal natin ay gumawa ng mga mensahe na parang tulay, na maglilipat sa mga tao mula sa isang stage papunta sa susunod. Hindi tayo taga-benta lang na namimilit. Isipin nyo, para tayong mga tour guide. Ang trabaho natin ay siguraduhin na yung customer natin hindi maliligaw sa journey niya. Bibigyan natin siya ng tamang mapa, sa tamang pagkakataon.
So, tingnan natin tong chart na to. Practical to. Kung nasa awareness stage pa lang ang customer mo, ang tanong sa isip niya, ano to? So, anong kailangan mong ibigay? Education, informasyon. Hindi mo siya bebentahan agad. Kapag nasa interest stage na siya at iniisip niya, mukhang okay to, dun mo ipapakita kung paano makakatulong yung produkto mo sa buhay niya. At kapag nasa desire stage na siya, yung tipong gusto ko na talaga nito, yun ang time para sa mga reviews, testimonials, social proof. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Nakikita nyo? Bawat stage, iba yung mindset, kaya dapat iba rin yung approach natin. So sa huli class, lahat ng pinag-aaralan natin ngayon babagsak lang sa dalawang fundamental skills na to. Simple lang. Una, kilalanin ang iyong sino. Sino ba talaga yung customer mo? Gumawa ka ng persona. At pangalawa, alamin ang kanilang paano. Ano ba yung journey na dinadaanan nila? Yan yung pundasyon ng lahat. Kapag na-master nyo tong dalawang to, maniwala kayo, parang magkakaroon kayo ng superpower sa marketing. Kaya iiwan ko kayo ng isang tanong. Parang assignment na rin. Isipin niyo ulit si Sarah o yung sarili ninyong persona. Isipin niyo kung nasaan siya ngayon sa journey niya. Tapos tanungin niyo ang sarili niyo, ano yung unang-una kong sasabihin sa kanya? Hindi sales pitch ha, kundi isang totoong, "Hi, hello!" Isang tunay na pag-uusap. Dahil diyan mismo nagsisimula ang marketing ng may puso at may resulta. Maraming salamat, class!